Puro pasaring, puro aligasyon at puro palabas. Yan ang sagot ni Senator Kiko Pangilinan matapos na ilabas sa press conference kahapon ng mga dating sundalo at nagsilbing bodyguard ni former Congressman Zaldico ang isang larawan kung saan makikita ang senador. Oy, shoutout kay Miko. Miko Sky TV. Shoutout sa iyo, At ang kanyang asawa at aktres na si Sharon Cuneta. Makikita sa picture na kasama ng mag-asawa ang mga empleyado ng aviation business ni Zaldico. Sa pahayag na inilabas ng Senator Pangilinan, sinabi nito na gusto lamang na mamantsahan May topic na natin po ito kanina, pero dugtungan lang natin. mga naninira ang napabalitang pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Nanindigan ang senador na wala ni katiting na basihan ang mga tangkang pagdungis sa kanyang pagkatao nitong mga dating bodyguard ni Ko na nagpa-presscon tungkol sa mga baletang may kaugnayan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng pondong ninakaw sa taong bayan. Kaugnay nito, nagbanta si Senator Pangilinan na papanagutin niya ang mga gumagawa ng paninira laban sa kanyang pamilya. Tinawag namang mga sinungaling ni megastar na si Sharon Cuneta ang tila pagdawit sa kanila ni Senator Pangilinan hinggil sa isyu ng umano'y mga tumanggap ng maleta. Paglilinaw nito, bumisita lamang noon sa Marawi ang kanyang pamilya para magpasalamat sa mga taong sumuporta sa kandidatura ng kanyang asawa. Samantala, tinawag din kasinungalingan at Pumunta sa... pakinggan nyo to pumunta sa... para magpasalamat sa mga taong Ito. tumanggap ng maleta. Paglilinaw nito, bumisita lamang noon sa Marawi ang kanyang pamilya para magpasalamat sa mga taong sumuporta sa kandidatura ng kanyang asawa. Pumunta sa Marawi. Tapos doon nagganap yung selfie. At sinasabi nito mga sinungaling na kargador na to na nagkabayaran, nag-abutan ng maleta. Kung ako po, mautak akong tao, bakit doon pa sa malayo? Mag-aabutan ng pera, pwede naman dito sa baluarte ko. Kung hindi ko baluarte, alanganin ako tumanggap ng pera dyan. Baka mayari pa ako. Gawin natin sa baluarte, doon tayo mag-abutan. Diba? Diba ganun dapat? Sheila Aquino, shoutout po sa iyo, Ito, palpak din tong 18 Martes na to, no? Samantala, tinawag din kasinungalingan at katawa-tawa ng mamamahayag na si Arnold Clavio ang pagdawit sa kanyang pangalan na kasama rin umano sa mga tumanggap ng pera mula sa flood control projects. Sa statement na inilabas ni Clavio, sinabi nito, 18 sailors. Buhay na! Buhay na! Andito na po ang mga 18 Marites at sila po ngayon ay isinisiwalat po nila ang mga tumanggap umano ng maleta. Ang 18 Marites na to, ayon po sa kanilang lawyer, ay sila po ang nagsasabi ng katotohanan. Buhay na! Dahil nandito na po yan, atin pong pag-usapan. Utang ina, parang Ghost Fighter lang, ano? Ano nga, itong 18 kargador na to, ang tingin ko sa kanila parang ano na lang eh. Parang meron silang comedy show. Diba? Sabi pa nung isa, at meron pang isang media personality. Sabihin ko na, total nandito na tayo. Tingin-tingin siya ng ganun, no? Si Ramon Tulfo! Sabi ng mga dides, yay! Putang inang... Grabe. Akala mo talaga, no, totoo yung mga pinagsasabi. At yung mga ututo, sigaw naman. Tibay na muka. na hindi siya natatakot at wala siyang anumang itinatago. Anya, sa korte na lamang sila magkikita at doon igigiit ang anyay mga walang kwentang bintang laban sa kanya. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag ang GMA Network at sinabing siniseryoso nila ang anumang usapin na may kinalaman sa integridad ng kanilang mamamahayag. Tiniyak ng network na susuriin nilang mabuti ang nasabing usapin at binigyang diin na mananatili silang tapat sa responsableng pamamahayag. Nakiusap din sila sa publiko na iwasan ang pagbibigay ng maagang konklusyon na batay lamang sa mga impormasyon na hindi pa ganap na napatutunayan. Kasama rin sa mga pinangalanan ang TV personality at kolumnista na si Ramon Tulfo. Ayon sa isa sa mga dating sundalo, linggo-linggo umano ang pagbibigay ng pera sa kolumnista. Ramon Tulfo. Oh?
Oh, tuwan-tuwa, sigawan mga DJs, oh. Mga mongoloid talaga. Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC, Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman. Sa kanyang social media post, tinawanan lamang ni Ramon Tulfo ang paratang laban sa kanya. Anya isang karangalan na mapasama sa Maleta Boys. Idinawit din ng mga bagmen si Senator Francis Chis Escudero na tumanggap din umano ng pera na inihatid pa sa kanyang bahay sa New Manila. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 150. Ayan, partida, binabasa pa yan, ha? Kung talagang nandun kayo, hindi mo na kailangang magbasa ng script. Alam mo na dapat yan. Yan ang nagbabasa ang putang ino. Oh. 9th Street Corner, Hernade, New Manila. Nagatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Sa ngayon wala pang inilabas na reaksyon hinggil dito si Escudero. Samantala, plano naman ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian maging ni Senator Erwin Tulfo na maghain ng reklamo laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ito ay kaugnay ng pag-aanunsyo ni Defensor tungkol sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control. Well, definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusions dahil yun sa post niya, Blue Ribbon hearing. Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Pangkat niya lin-lin lang ang tao. So, kausap po si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin legal action dahil linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yan. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Oh, pangluloko talaga yung ginagawa ng ano na to, ng itong tumutulong ngayon sa 18 Marines or 18 Garbage Marites, no? Na si kasama yata ito ni Iyotman, yung may anong tawag doon? May bahay aliwan. Si Mike Defensor, di ba? So nakakahiya itong mga ginagawa nila mga pre. Talagang ano na to, panlilin lang na ito sa publiko. Publiko po, nililin lang. Nung naging presidente si Digong, nagsimula pong magkaletse-letse yung Pilipinas. Di ba? Minalas po ang Pilipinas nung si Digong ay naging presidente. Diba? Minalas-manas po tayo nung mga time na yun. Kaya mabuti na lang talaga. Si Digong ay nasa ICC ngayon. Oh, at eto po, idugtong po natin ito mga pre, itong ayon po kay Luis Tro, over 30 witnesses to be presented in Duterte impeachment trial. So maraming witness to mga pre. 'Di ba? Marami. Oh. Maraming magdidiin dito kay Sara Duterte. Oh, na hindi, I'm sure hindi ito matatanggap ng mga DDS na tulad ni Winnie de la Cruz na mga inutil. Oh, kasi ito si Winnie de la Cruz inutil to eh, 'di ba? So si Sara Duterte, pakinggan mo to, Winnie de la Cruz. Si Sara Duterte, ang tingin namin dyan, tanga. Bobo, inutil, tarantada. Yan. Totoo yan, minalas dahil ang daming namatay. Kahit yung mga inosente po eh. Ako wala na akong pakialam doon sa mga nanlaban. Yung totoong nanlaban, patayin nyo. Pero yung hindi naman nanlaban, tapos sasabihin nyo nanlaban, ayun po yung hindi katanggap-tanggap. Diba? Hindi katanggap-tanggap yun. Dapat lang po talagang gumanti yung pulis kung nanlaban yung tao. Pero kung hindi naman at pinapalabas yung nanlaban, hindi maganda yan. Kasi kung seryoso kayo sa pagsugpo ng kriminalidad sa Pilipinas sa panahon ni Digong, dapat may body cam kayo. Para yung tiwala ng publiko
Tuloy-tuloy. Yun yung pagkakamali ni Digong. Kasi kung may body cam nga naman, mabubuking. Yung kanilang mga pagtanim ng mga pulburon. Oh. So, yun po yung iniiwasan nila mga pre, na mabuking sila. So, ito, abangan natin to. 30 witnesses po, yung magtuturo kay Inday Sayad. Oh, nakakaalam sa mga sekreto na Inday Sayad. So, abangan po natin yan. Diba? At eto po, masingit lang natin. Nakakatawa kasi ito eh. Masingit lang natin itong hinayupak na to. Ayun po dito, siya po yung nag-post niyan sa Peanut Gallery Media Network. Ayun dito sa caption, click haha or angry reacts if want to finally see Martin Romualdez in jail. So, ang daming naghaha. Ang daming nag-angry. Ang ending po, siya ang nabulok sa kulungan. Galit na galit kay Martin Romualdez. Maghaha daw kayo sa post niya. Mag-react daw kayo kung gusto nyo makulong si Martin Romualdez. Kaso ikaw yung nakulong, pukin ang ina mo ka. Ikaw yung nagpapakahirap ngayon. Dahil mukha kang pera. Deserve mo yan. Tanga-tanga na lang din yung naniniwala sa Peanut Gallery na to eh. Diba? Good luck sa'yo. Diyan ka, mabulo ka muna dyan hanggat gusto mo. So, yun lang naman yung ating video ngayon. Hindi ko na papahabain pa ito mga pre, pero pasalamatan ko lang kayo. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating YouTube channel. At syempre, huwag niyong kalimutang i-share ang video ito. Mag-like kayo dyan. Kung DDS ka, putang ina mo ka. Pero mga pre, abangan nyo po mamaya yung mga uploads natin. At sa main channel din po natin, abangan nyo po mamaya, may upload din po tayo doon. Tingnan ko kung may live ako doon, pero siguro upload na lang, tinatamad ako. At saka, may lakad pa ako ngayon. May lakad, magkakatay pa kami. Magkakatay pa ng DDS. So maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayon. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating video mga pre. Ayan.